Tauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan. Wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ang Siyon. Pagkat dumating na ang takdang panahon, mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubos. Mula sa iyong luklukan,
lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa inyong lahat. Ang mensahe po sa atin ngayon ng mahal na poong Jesus Nazareno, may kapahingahan po tayo sa Kanya. Lumapit lang tayo at matuto sa Kanya. Ang kapahingahan pong ito ay kapahingahan ng kaluluwa. Kanina ko lang na-realize habang nakikinig sa unang pagbasa, binasa kanina ni Nay Nilda, ayon kay Propeta Isaias, ang aking kaluluwa, ito pala yung eksaktong pagkakasulat. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Diba paggabi, karaniwan, pahinga na Yan ang oras ng pamamahinga. Pero dahil sa longing na ito sa Diyos, siguro nananatiling gising ang nagsulat na ito, si Propeta Isaias, dahil nga sa paghahanap niya sa Diyos, at ang naghahanap ay ang kanyang kaluluwa.
So nire-recognize po ni Propeta Isaias yung deepest longing natin sa ating kalooban. At ang deepest longing natin sa pinakahuling tuos ay ang pananabik natin sa Diyos. Kahit itanggi natin yan, kahit nasabihin natin hindi tayo naniniwala sa Diyos, o itanggi natin ang existence ng Diyos, yun po mismong pagtanggi natin ay recognition natin na naandoon sa ating isipan, sa likod ng ating isipan, nare-recognize natin ang Diyos. Itinatanggi lang natin ang kanyang existence. Yun ho naman ang ating maaring gawing pamamaraan sa pag-unawa sa mga agnostic at mga atheists. Okay. Ang banggit natin kanina mga kapatid, ang ini-offer ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lang kapahingahan ng katawan pag napagod ka o pagka nanlupaypay ka na sa pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay, kundi malaliman na kapahingahan ng ating kaluluwa. Ito po yung kapahingahan sa pagtakbo natin para habulin ang oras. Mapapagod ka rin talaga, physically. Pero yung nagdadrive sa iyo, nagtutulak sa iyo para tumakbo, para habulin ang oras, para magmadali, para sa mas marami pang magagawa, at para magnais makapag-iwan ng marka. Ito ho yung kanyang ina-address dito na mapapahinga tayo sa kanya. Sa ibang tawag, pwede natin itong sabihin na makakatahan tayo sa kanya. Yun ano. Mula sa paglalakbay sa buhay, umuuwi tayo sa kanya. Tumatahan. Katulad ng inyong ginagawa ngayon, you are paying homage sa kanya. Tumatahan. So ayun ano, kapahingahan sa pagnanais nating makapag-iwan ng marka, lalo na yung mga nasa second stage na ng kanilang buhay, yung mga lumampas na sa midlife. Kung minsan, binabalikan natin yung unang stage natin, ano ba yung mga naipundar natin? Ano ba yung mga iiwan natin sa second generation o sa mga susunod pang mga henerasyon sa atin? Yung mga magulang na naghahangad ng lahat ng mabuti para sa kanilang mga anak, sinisikap nilang mapag-aral, sinisikap nilang, sabi nga nila, huwag danasin yung dinanas nila. Nahirap. Alam ito ng kahit sinong magulang. Tanging ang hinahangad ay ikabubuti ng kanilang mga anak. Hopefully hanggang doon ano. Ang iba kasi, sa kagustuhang makapag-iwan ng marka, gumagawa ng sariling monumento para sa kanila na pagtatanim sila ng matatag na puno, okay. Hindi naman masamang magtanim ng puno. Pero para pangalanan ng puno ngayon, mula sa pangalan mo, ay pagnanais na makapag-iwan ng legacy. Hindi ho masama yun. Yung mga building na dinodonate, kung minsan gusto natin naroon ang ating pangalan, ay kasi nga naman, yun lang naman ating konsuelo. Bago ka pa makapagpatayo ng isang building, gaano karaming pera yun mauubos mo. Makita mo lamang na nakalagay doon ang iyong pangalan, konsuelo mo na yun.
Pero pagnanais pa rin yun na makapag-iwan ng marka. Ngayon, paano natin ito babalansehin? Tatanungin natin ang ating sarili, ito po ba ang talagang mahalaga para sa atin? Yung iiwanan natin. Tandaan po natin na bago pa tayo dumating sa puntong iyon na tayo ay mag-iiwan na, meron pa tayong panahon papunta doon na kung minsan ay nane-neglect natin at na-overlook natin sa pag-focus natin doon sa kabilang bahagi na mag-iiwan na tayo. Sa katunayan, yun pong pagnanais natin na maalala pag wala na tayo, bahagi po ito ng pagnanais natin na maabot ang kawalang hanggan. Kaya ang sabi natin kanina, hindi po ito masama. Ang sinasabi natin na mabalanse man lamang natin, paano natin matutulungan ang ating sarili na hindi masyadong ma-preoccupy ng paghahanda doon sa wala pa nga. Ngayon, nare-recognize ni Propeta Isaias at ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon sa Ebanghelyo, yung pagnanais natin na maabot ang kawalang hanggan. Kaya ito po ang kanyang ina-address. Kasi nasa likod po ng bawat ginagawa natin, malaking bahagdan doon ay ang ating paghahangad na maalaala. At aware po ako na 3 beses ko nang nasabi sa iba't ibang pamamaraan para lamang bigyang diin. Pero para iuwi din ng punto na sa bandang huli, mga kapatid, nasa likod din po nito ang ating kawalang pahinga. Magtataka ka kung minsan, bakit ba parang hindi ako nakakatulog? Bakit ba parang natulog na ako, paggising ko'y parang pagod pa rin ako? Parang napaka-restless ko, ganyan, ano? Hindi ako mapakali. Wala namang dapat ipag-alala. Wala namang dapat na pagkabalisahan. Pero bakit restless ako? Hindi kaya ito ang dahilan, mga kapatid, ano ho? Na yung karamihan sa ating mga ginagawa ay dahil gusto nating mayroon tayong iwan na magiging alaala natin. Alam niyo mga kapatid, dito po tayo makatatahan sa katotohanan ito. At sa tingin ko bilang isang paring Katoliko, dito lamang tayo makatatahan sa katotohanan ito. Tanging sa mga marka, sa paa, kamay, at tagiliran ng mahal na poong Jesus Nazareno, tayo makakatagpo ng tunay na kapahingahan. Iniwan po niya ang mga markang ito, kahit sa kalwalhatian, upang tayo po ay mayroong maabot at mahawakan, katulad ni Apostol Santo Tomas. Siya na po ang nag-iwan ng marka at iyon ay sapat na. Hindi na po natin kailangan pang mag-iwan ng sarili nating mga marka. Ang pamatok po, alam niyo ba yung pamatok? Siguro naman yung mga, para sa mga nakababata, yung mga batang naandito, kung meron, yun pong pamatok ay yung, kung nakakita na kayo ng kalabaw na nag-aararo o kahit siguro video o picture ng kalabaw na nag-aararo, yung pong araro sa likod niya, may nakakabit na pamatok sa kanya, kahoy na ganun. No, yung ganun. Nakalagay yan dito sa kanya, panghila ng araro. Ganun din sa baka. Doon sa Intramuros siguro, may mga kabayo, parang ganun din. Meron din sigurong ganun, kaya lang meron silang harness dito. Kasi hindi masyadong
matambok ang kanilang likod para sa kanilang pamatok. So yun po yung pamatok. At yun pong pamatok na sinasabi ng mahal na pong Jesus Nazareno ay gumagaan para sa atin dahil siya na po ang pumasan. Pero lilinawin lang natin, kasi sabi niya, magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Sa madaling sabi, hindi po niya aalisin ang ating pamatok. Magpapasan pa rin tayo. Gumagaan nga lamang yung ating mga pasanin sa buhay dahil katuwang natin siya na pumapasan. Ginawa po niya yun ng minsanan para sa lahat. Once and for all. Kaya po, sa Kanya tayo bumabaling. Pumupunta tayo sa Kanya para i-transcend, para hingin ang tulong niya na makayanan natin yung mga hindi natin maipapasan sa Kanya. Kasi meron tayong mga pasanin na nahihiya tayong ipapasan pa sa Kanya. Sasarilinin na lang natin, kaya tayo nahihirapan. Pero hindi kaya bumibigat lalo ng bumibigat ang ating mga pinapasan ay dahil nga pinipilit nating pasanin ang mga ito ng mag-isa. Hanggat maaari mga kapatid, ibigay nating lahat iyon sa Kanya. Sa ganito pong paraan tayo lubos na mapapahinga. Ano man iyon? Ano man ang inyong pinapasan ngayon? Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pag-ako ng mga pasaning dapat sanay amin. Turuan niyo rin po kami ng paraan ninyo ng pagpapasan. Ang pagpapasan ng mahinahon, maamo, at may kapakumbabaan para makayanan namin ang hindi namin maipapasan sa inyo. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin kayong lahat na nahihirapan at nangabibigat ang lubha at kayo'y pagpapahingahin ko. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag po natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya at sa bawat pagpapahayag ang atin pong itutugon, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan naway, gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi na sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao naway magbuni sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan.
Atin din pong ipanalangin lahat ng mga personal nating kahilingan, maging yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay, sa pagsisimba po natin dito sa Quiapo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na sa tuwina, kami ay makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Yun na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng aming kabanalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawan ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Huling pahimakas, alam niyo ang isa pang makagagaan ng ating pasanin ay yung alam mong ang iyong kapwa ay nananalangin din para sa iyo. Kaya siguro bago matapos ang misa, pumili ka ng katabi mo, yung nasa kaliwa mo dyan, o nasa kanan, o yung nasa harapan mo at nasa likod, siya ang ipanalangin mo. Huwag muna ang iyong sarili. Siya muna. Gagaan ang ating pasanin pag nagpapanalanginan tayo para sa isa't isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipito ka namin. Paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.